Hello mga ka-homemakers! Kinakapos ka rin ba sa budget sa araw-araw? Kulang ba yung binibigay ni Mr. sa'yo? Well, diskarte lang yan. Alam mo, pwede naman tayong mag-business sa bahay. Kahit maliit lang ang puhunan, kayang-kaya natin kumita. Yung kinikita natin, pwede nang maidagdag sa ating araw-araw na panggastos. Katulad nitong dishwashing. Pwede natin itong gawin. Hindi na tayo bibili ng dishwashing. Pwede para nating ibebenta yung iba. Diba? May tubo ka na. Dito sa dishwashing, malaki-laki rin ang tutubuin mo dito. Lalo na kung ang yung kukunin, ang yung bibilhin ay yung DIY kit na. Alam mo, ganyan din ako sa'yo dati. Madali ako mamblema. Pero ngayon, hindi na. Hindi na uso ngayon ang mga misis na nalulugmok sa bahay na mamblema na walang panggastos. Dahil ngayon, marami ng paraan para kumita. Mga ka-homemaker, tuturo ko sa iyo kung paano. Panoorin mo lang tong video natin ngayon. Simpleng-simple lang mga ka-homemaker. Halu-haluin mo lang lahat yan. Pero ako, ang style ko sa paggawa nito is inuuna ko yung S-less at saka yung salt. Kasi yung S-less ay napakahirap niyang tunawin. Kaya inuuna ko paglagay at nilalagay ko yung salt at ganoon din po yung isang powder na bubble enhancer. Saka ko haluin lahat yun at saka ko nilalagay yung tubig. Alam niyo mga ka-hommakers, pag binibili mo tong kit na to, DIY kit na to, may kasama na rin siyang procedures kung paano mo gagawin ang pagtimpla. Pero ako, homemakers, dahil matagal na rin ako nagtitimpla-timpla ng ganito, nakita ko na mas magandang procedure yung inuuna muna yung SS at saka yung salt para hindi na mahirap siya tunawin. At napatunayan ko na mas madali timplahin yon, kaya yun ang ginagawa kong procedure. Kaya mga homemaker, ano pang yung hinihintay? Bumili ka na nito, timplahin mo, at alam mo, ang diskarte ko rin dito ay doon na ako sa junk shop bumibili ng mga galon. Kasi ngayon, hindi na bote-bote ang in-order nila sa akin ng mga buyers ko, kundi galon-galon na. Kaya doon ako bumibili sa junk shop ng mga galon at hinuhugasan ko lang mabuti. Tapos gumagawa rin ako ng sticker para idikit doon. Di ba? O halos kalahati ang tutubuin mo dito mga ka-homemakers. At hindi na ako bumibili ng dishwashing, ako na lang nagbebenta. O di ba? May ginagamit ka na, may tinutubo ka pa. Pwede ka rin maglagay ng refilling station sa bahay mo, yung tipong hindi mo na kailangan ng mga bote-bote o galon, sila na lang yung mga customer mo na lang ang magdadala ng lagayan at bibigyan mo na lang sila ng dishwashing. Ayan, bibili sila ng dishwashing mo, magdala na sila ng lagayan nila, refilling station. Ngayon, pwede rin naman, kung gusto mong malaki ang business, edi i-repack mo, tapos ibagsak mo sa mga tindahan, o diba? Marami kang pwedeng gawing pamamaraan para mabenta agad yung iyong dishwashing. Napakagandang negosyo nito mga ka-homemakers. Kahit wala kang tindahan tulad ko, nasa bahay lang, pwede. Kaya ito po, pag natimpla mo na lahat yan, cure mo siya ng overnight o 24 hours. Ayan, takpan mo lang siya mabuti. Tapos after 24 hours, saka mo na i-repack. May kasabihan po tayo na hindi mo kasalanan na isinilang ka mahirap, pero kung mamatay ka na mahirap, kasalanan mo yan. So mga ka-homemaker, mag-diskarte po tayo, huwag po tayong patatalo, hindi po tayo talunan mga ka-homemakers dahil nandyan ang blessing ni Lord. Pero syempre, kailangan nating kumilos. So mga ka-homemakers, kung inaakala nyo nakakabuti o nakakatulong sa inyo itong ating vlog, please subscribe naman po. Salamat, God bless! At mag-comment din po kayo mga ka-homemakers para malaman ko rin naman kung kumusta na rin kayo at kung taga saan kayo. Bye! God bless!